Ito ayos 'to mga tol, good news 'to 'no, kasi yung budget para sa karagdagang kagamitan ng, ating, sandatahan mga tol ay, naaprubahan na o napirmahan na mga kapatid ni PBBM. So yung US destroyer naman daw ay umiikot na sa pagitan, 'di ko alam kung saang pagitan 'to. Pero eto mula kay John Reps 'to mga tol 'no, ayan, budget para sa karagdagang kagamitan pandigma aprobado na ni PBBM. 'No, so tuloy-tuloy mga tol ang, AFP modernization program at yung pagpapalakas pa natin ng ating puwersa. Goods 'yan dahil sinusuportahan ng ating gobyerno yung pangangailangan talaga ng ating sandatahan. So ito'y papanoorin natin pero bago 'yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga tol. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang trilyong budget ng Armed Forces Modernization Program para bumili ng karagdagang mga kagamitang pangdigma upang protektahan ang mga teritoryo ng bansa. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. 'Di ba? Yung ating presidente ngayon ay talagang aprobado sa kanya 'no at naninindigan siya na wala tayong pakakawalan. Kahit na gaano, kahit nga square inch daw ng ating teritoryo mga tol, ng ating soberanya, exclusive economic zone, mula sa mga gustong manakop. Ano kaya magiging reaksyon niya doon sa gusto ng dating presidente na ihiwalay na yung Mindanao, 'di ba? Talagang kontrahan 'yan, maraming mga Pilipino magkokontrahan doon mga tol, 'no? Pero dito muna tayo, pagpatuloy natin 'to. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang trilyong budget ng Armed Forces Modernization Program para bumili ng karagdagang mga radar, fighter jets at mga warship para mapahusay ang kakayahan ng bansa na hadlangan ang mga banta mula sa mga dayuhang agresor. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nagsimula ito sa tinatawag na Re-Horizon 3 Capability Enhancement and Modernization Program na inaprubahan kamakailan ng Pangulo ang hanay ng mga kakayahan na mula sa ating domain awareness, connectivity, command, control, communication, computers, information, intelligence, surveillance, targeting acquisition at reconnaissance o At para sa ating mga kasundaluhan mga tol, ito ay pagpaparamdam ng pagmamahal sa kanila mga kapatid. Kasi siyempre sila ang sasabak sila ang malalagay sa doon sa field kung saan magkakaroon ng labanan, kung sakasakali mang magkaroon. Siyempre kung padadala mo sila doon para lumaban tapos hindi mo sila bibigyan ng mga makabagong kagamitan, para mo na rin silang inihagi sa kulungan ng leon, 'di ba? Ng hubot-hubad, 'di ba? So eto ay bilang pagmamahal sa kanila para mas maging malakas sila, 'di ba? So balikan natin. Intelligence, surveillance, targeting acquisition at reconnaissance o ang tinatawag na C4I Star sa ating area denial at deterrence capability sa parihong maritime at aerial domains, sinabi yan ni Teodoro sa Manila Overseas Peace Club Defense Night. Inaprubahan ni Pangulong Marcos ang Re-Horizon 3 budget na nagkakahalaga ng 2 trillion pesos para makabili ng multi-role aircraft, barko, unmanned vehicles, intelligence and surveillance system, komunikasyon, personal protective equipment at iba pang mga weapon system. Ang Re-Horizon 3 ay nakaangkla sa bagong misyon na binuo ng DND na tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Kasabay ng diplomasya, giniit ni Secretary Gilberto Teodoro na mahalagang magpalakas ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Tama naman 'di ba? Hindi naman porket isinusulong natin ang diplomasya, ang kapayapaan ay hindi naman siguro nangangahulugan na magpapabaya tayo sa ating depensa, sa ating puwersa, 'di ba? Kailangan mo talagang back-upan 'yan kasi hindi ka pwedeng magmatigas kung malambot naman yung backbone mo, 'di ba? Kailangan bago ka magmatigas na kailangan ilalaban mo itong ating soberanya. Pero ang gusto namin usapan lang, gusto namin diplomasya, gusto namin kapayapaan. Paano kung ang isang kausap mo mainit katulad nitong China, 'di ba? Kailangan mo rin talaga siyempre ng puwersa para
Hindi kayo yung tipong basta maitutulak na lang palayo, 'no? Tama naman 'yan. Bagay na kanila na daw ginagawa sa kabila ng maliit na budget ng Pilipinas. Mhm. Si Chinese President Xi Jinping na din daw mismo ang nagsabi na mahalagang elemento ng isang malakas na bansa ang isang malakas na puwersang militar. Totoo. Kaya ayon kay Teodoro, ay yan na ngayon ang ginagawa ng Pilipinas. Kaya sa halip na isang konsepto ng pagtatanggol na nakikita sa loob, tayo ay umuusbong sa isang konsepto ng pagtatanggol na nagpapalabas ng ating kapangyarihan sa ating mga lugar kung saan dapat sa pamamagitan ng tungkulin at konstitusyon, protektahan at pangalagaan ang ating mga mapagkukunan ayon yan kay DND Secretary Gibo Teodoro. Kaya gusto ko 'to si DND Secretary Gibo Teodoro, 'no? May sense lagi yung sinasabi niya, 'di ba? Kailangan mo talagang maipakita sa ibang bansa kung ano yung kakayanan mo, 'di ba? Kailangan mong kahit papaano ma-flex mo sa ibang bansa na ikaw ay hindi rin basta-basta na tipong wala ka man lang depensa, na anytime na gusto nilang sakupin yung bansa mo, easy lang, 'no? Kailangan meron kang maipapakita sa kanilang, ganito kami kalakas. Though ayaw namin makipag-away sa inyo, pero ganito kami kalakas, 'di ba? Para kahit papaano magdalawang isip sila at hindi sila gumawa ng masama. Imagine niyo yung mga alagad ng batas natin dito sa Pilipinas, 'di ba? Imagine niyo yung mga alagad ng batas, wala silang dalang mga barel nila. Paano sila tutugon sa pangangailangan? For peace sila, para sila sa kapayapaan. Sila ang nagpapanatili ng kapayapaan, pero hindi nila ma-handle 'yan o hindi nila maipapatupad 'yan kung wala silang dala-dalang armas. Kasi 'yan yung pangingilagan ng mga masasamang loob, eh. 'Pag may dumating na mga pulis, siyempre, 'yun ang pangingilagan nila. Eh, kung yung mga pulis natin puro batuta lang yung dala, eh di wala rin, 'di ba? Hindi sila katatakutan. O ganito rin dapat, 'no, sa ating bansa. Samantala, sa ibang balita naman mga kabayan, inakusahan ng China ang Amerika ng pag-abuso sa internasyonal na batas dahil sa mga paniobra umano ng militar nito sa kanlurang Pasipiko. Para namang may alam sila sa international na batas. Aakusahan nila yung Amerikang umaabuso sa international na batas, para namang may alam sila dun. Eh, hindi nga nila kinikilala yung international na batas, eh, 'di ba? Para namang may alam sila dun. Dahil sa mga paniobra umano ng militar nito sa kanlurang Pasipiko. Isang araw pagkatapos maglayag ang isang American naval destroyer sa Taiwan Strait na sensitibo sa politika. Bagamat tinanggap ng China ang komunikasyong militar sa Estados Unidos, sinabi ng tagapagsalita ng Defense Ministry ng China na si Wu Qian na ang eroplanong pangdigma at ang aktibidad ng barkong pangdigma ng US sa pintuan ng China ang ugat ng mga problema. Ayon kay Wu Qian, ang panig ng Estados Unidos ay dapat na huminto sa pag-abuso sa internasyonal na batas, itigil ang lahat ng mapanganib at mapanuksong pag-uugali at mahigpit na pigilan ng mga aktibidad ng mga frontline na militar sa isang pangunahing paraan upang maiwasan ang mga aksidente o digmaan sa dagat at sa himpapawid. Paano nila masasabing umaabuso ang US sa international na batas? Kung yung international na batas nga hindi naman nila kinikilala, so anong alam nila yung kung umaabuso na o hindi pa, 'di ba? Ang USS John F. ng Amerika ay naglayag sa kabila ng 100 milya sa malawak na dalawian ng tubig na naghihiwalay sa China mula sa Taiwan, isang isla na may sariling pamamahala na inaangkin ng China bilang sarili nitong teritoryo. Diba? Yun dun pa na sa mga pangaangkin ng China, eh. Labag na sila sa international law, eh. Labag nga sila sa UNCLOS, eh. Yung ginagawa nga nilang pagpapadala rito ng mahigit 200 barko dito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. 'Di ba? Balewala nga sa kanila international law, yung UNCLOS na nagsasabing, o yan 200 nautical miles na yan sa Pilipinas yan. Hindi sa inyo yan, China. Pero tingnan mo, China, nagpapadala sila ng mahigit kumulang na 200, 'di ba, na mga barko. 200 na mga militia vessels, 25 na warships, 15 o 15 na Coast Guard, 'di ba? Oh, pwedeng-pwede mong ibato sa kanila 'yun na asan yung international law na sinasabi niyong pinupunan niyo sa US? Bago kayo mamunan ng iba, punahin niyo muna yung pinaggagawa niyo.
'Di ba, ang titigas talaga ng mukha, lakas mamunay 'no? Well, anyway, bilang isang Pilipino, ikaw ano masasabi mo dito sa video na napanood natin? Ako, good job 'no, good job sa ating, administrasyon ngayon, sa ating gobyerno at, medyo may kalakihan 'no, yung budget na in-approve. Kung ikukumpara mo sa ibang bansa siyempre hindi pa gano'n kalakihan yun, pero napakalaking tulong mga tol at napakalaking bagay 'yan sa ating sandatahan. Yung 2 trilyon 'no, 2 trillion pesos mga tol ang budget nila, ang inaprubahan na para pambili ng mga bagong assets. Good job 'yan para sa ating, ating, presidente. Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.